Ay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo mga kaopinyon. Medyo nawala tayo pansamantala pero nakabalik na naman po tayo ngayon at meron tayong napaka-interesting na pag-uusapan. Alam nyo, may balita ngayon na ang sinasabi doon sa digmaan ng Israel at saka Gaza po. Ang mga Gazan at saka Palestinian civilians daw ay nakikipagtulungan na bilang informante ng Israeli Defense Forces. At itong mga Palestinian civilians daw po ay tumatalikod na at tumitindig laban sa mga Hamas. Abay kung ito ay magkaganon, ay isa na naman pagpapatunay doon sa ginintuang salita na ang sinasabi ay hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Bueno mga kaopinyon, pero bago yan, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang munang i-shout out itong mga nagre-request na ating mga masugid na mga taga-suporta. Si Ibon at iba pa na taga Bulacan yata ito. At saka si Mots, M-O-T-S. God bless you at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa nagsisimula pa lamang na video channel ng Pambansang Opinyon. Bueno mga ka-opinyon, tayo may magpapatuloy na at alamin natin kung bakit sinasabi na ang mga Gazans at saka mga Palestinians ay nakikipagtulungan na sa Israeli Defense Forces dyan sa Gaza Strip na yan. Ito po. Ayun. Sinasabi po ng Israel na ang Hamas daw ay ginagamit yung mga Gazan civilians as human shields. Ibig sabihin po niya, mga kaopinyon, ay ginagamit na panangga yung mga civilians nang sa gayon po ay hindi magpaputok at hindi i-bombard ng mga missile bombs yung pwersa ng Gaza kung saan man sila naroon dyan sa Gaza. Yan po ang ibig sabihin niya, mga kaopinyon. Tingnan natin. IDF is intensifying efforts to ensure that the Palestinian civilians Ayun, sinabi ng tagapagsalita po on the ground ng Israeli Defense Forces na talagang pinipigil daw ang pag-evacuate ng mga Gazan civilians from the north to the south. Bakit nga kaya? Tingnan po natin. IDF is intensifying efforts to ensure that the Palestinian Ayan, sa kabila po ng panawagan ng Israel na kayong mga civilians, Gazans at saka Palestinians dyan sa norte, pumunta na kayo doon sa south para sa inyong kaligtasan sapagkat kami ngayon dito ay nagdidigmaan. Ganun po yung sinasabi ng Israeli Defense Forces po. Is intensifying efforts to ensure that the Palestinian civilians remaining in northern Gaza move out of harm's way. Ayun, so that they will be moved out from harm's way, mga kaopinyon. Pero nakalagay po rito, Hamas does not want Palestinians to leave Gaza. Tingnan nyo itong trabaho ng Hamas na ito. Ina-accuse po nila yung Israel na di umano pinapatamaan daw yung mga lugar na kahit alam pa nilang may mga inosenteng civilians. Lumalabas pala dito sa ating pagsusuri on the ground na ang Hamas mismo ay ayaw paalisin yung mga civilians from North Gaza para pumunta sila doon sa South. Ayan o. Hindi nag-i-implement na pala ang Israel ng tinatawag nilang 4-hour pause dito sa war, or sa madalit sabi mga kaopinyon ay ceasefire pa rin yan. 4-hour ceasefires every day to pave the way for the northern Gazan and Palestinian civilians to be able to move out from that place to the south para maligtas sila dyan sa crossfire na yan. Pero pinipigilan po sila daw ng Hamas as a terroristic strategy. Nang sa gayon po ay meron silang advantage at nile-leverage po nila yung presensya dyan ng mga civilians, mga kaopinyon para pagdadalawang isip or pipigilan ng Israeli Defense Forces
yung kanilang pagpapaputok, para itong mga Gazan na to, itong mga Hamas na ito ay hindi basta-basta malilipol or hindi sila makakapag-move sila from one place to another as a strategy kasi may civilian shields po sila Yan po yung sinasabi rito. Ayan, kaya ang Israel ngayon ay nag-issue na po ng Human Shield Hotline for the Gazans. Ano pong ibig sabihin yan? Isang number po ito na po pwedeng yan sasabihin lang ng isang civilian o Gazan, tulungan niyo po kami rito sapagkat tinetreaten na po kami rito ng harm or baka patayin po kami rito kung aalis po kami rito. Kaya ang gagawin naman po ng Israeli Defense Forces dyan, magpapadala ng team yan. At magkakaroon ng military operation dyan, i-rescue po yung Gazan civilian or Palestinian na yan. Nakita nyo, napakabuti po ang ginawang pamamaraan po ni Netanyahu sa pamamagitan ng kanyang nai-implement ng kanyang IDF. In other words, the Israel is concerned primarily for taking out this Hamas terroristic group, but in so doing po, pinangangalagaan din nila ang kaligtasan ng bawat sibilyan. Yan ay Kristiyano, Palestino, Gazan, or Muslim po. Sapagkat yung po mga yan, mga inosente po yung mga yan tingnan natin. Any Palestinians being held by Hamas in the line of fire are being urged to contact us. Ayun, nagiging informants na raw yung mga Gazan civilians sa mga IDF at nakikipagtulungan na. Para sa safe passage nila in order to enable them to move to southern Gaza. At ito po ang isang breakthrough para sa IDF po. Nakalagay dito, Gazans sharing locations of Hamas target to Israel. Ayan po. Ipinamamahagi nila ang lahat ng nalalaman nilang impormasyon kung saan nagkukuta po yung mga Hamas na yan. May magandang breakthrough at balita para sa army po ng Israel. Ito magandang katanungan po. Bakit daw yung Hamas, mas ginugusto pa niya na ang mga Gazans mamatay sa gera na yan? Bago ko po ibigay ang aking sariling opinion, ipagpatuloy muna natin yung video at baka may makita po tayong kasagutan dito. Ayun, hindi sinagot. Pero ang opinion ko po dyan, mga kababayan, mas gusto nilang may mga mamamatay na mga Gazans at saka mga Palestinian civilians para makita ng buong mundo at palalabasin na yung mga Israeli Defense Forces na yan o ang Israel ay pumapatay ng mga civilians na walang pakundangan para lang makaganti sa Hamas. Ngayon po nakukumpirma na natin ang katotohanan on the ground. Kabaliktaran pala yung ipinagkakalat ng mga Hamas na ito. Kasi isang kaparaanan po ng terorista yan, yung magsinungaling Kaya nakikita niyo yung mga rally-rally, yung mga sinasabing Free Palestine, kung saan-saan yan sa mga malalapit na embahada ng Estados Unidos, doon sa United Kingdom, sa Turkey, at sa iba't ibang dago po ng mundo, kahit sa India, sa Pakistan, at dyan sa Middle East. Dahil napapaniwala po yung mga fake news na pinapakawalan ng Hamas na ang Israel daw ay binubombard pati yung mga infrastructure buildings na nandyan sa Gaza. Kamukha na lang po ng pinakamalaking ospital dyan sa Gaza. Yung pong refugee center, yung mga eskwelahan, tsaka ibang mga ospital po. Hindi totoo yan At palagay ko yung isang nag-backfire nga na rocket na nag-ricochet na ganun, bumalik doon sa ospital, kagagawa ng Hamas yan para magkaroon ng
mga casualties ng mga Hamas, na mga Gazans at saka Palestinians, at palalabasin na ang masama na naman dyan ay Israel. At hindi lang nagtapos doon ang istorya, dinamay pa ang Estados Unidos. Yung dalawang bansa daw na yan ay mamamatay tao. Ang sinasabi nila, genocide pa. And they are already violating the provisions of international humanitarian law. Hindi naman po totoo yun eh. Kasi malinaw naman na mismong dito sa report na to, yung mga Gazan civilians na ang nagbibigay ng impormasyon sa mga illegal activities po ng Hamas. Tinuturo kung saan sila nagkukuta at saan din matatagpuan yung mga hold out ng mga abductees o yung mga hostages po. Magkikipagtulungan na po yung mga civilians na taga-Gaza at taga-Palestine. Ayan, nagiging informante ng araw po sila ng Israeli Defense Forces. Eto, maganda pa. Nakita niyo yan mga ka-opinyon, Libo-libong Gazans na raw ang nagbibigay ng impormasyon kung saan makikita yung mga pinagtatagwa ng Hamas forces na yan. Yung mga tunnels, mga bunkers, at saka yung mga missile launch sites na pinalilipad ng mga rocket, yung mga missile bombs na yan, papunta sa Israel po. Magandang turn of events. Ayan, Ayun nanawagan ang IDF sa mga civilians nung nandyan na sila sa Gaza at nag-ooperate na against the Hamas. At willing naman, ay mga civilians naman, nagsimula na silang magbigay ng mga informasyon sa mga locations ng mga Israeli hostages din. Mga ka-opinyon. Nagbigay ng mga flyers and leaflets ang IDF para tukuyin ng mga civilian na yan yung mga lokasyon ng mga hostages ng mga Israeli. Kaya palagay ko, sama na yung mga ibang hostages pa rin. Ayun. Nakalagay po rito. The IDF also reportedly promised financial compensation and safety for informants sharing details of hostages. Ayun, meron ding monetary consideration na inilalaan sa mga civilians na makakapagbigay ng informasyon kung saan matatagpuan yung mga hostage sites or places kung saan hino-hold out ng mga Hamas yung kanilang mga dinala from Israel nung sila'y umatake noong October 7 po. Ito pa ang isang maganda mga ka-opinyon, tingnan ninyo. Sinasabi rito na karamihan daw yung mga civilians, saka yung mga Gazans, hindi naman sila nagpapakita pala ng interes na sila'y mabayaran. Kapalit po ng pagbibigay ng informasyon. At para magkaroon sila ng kanilang mga pamilya ng free passage from the north to the south. May kabutihan pang nakikita natin sa mga Gazans at saka mga Palestinian civilians dito, mga ka-opinyon. Sa gitna ng mga pangyayaring to at sa umaapoy at maatikabong bakbakan between Hamas at saka yung Israeli forces. Ayan paulit-ulit po sinasabi rito na nagbigay na
ang IDF ng Human Shield Hotline. Ito po yung isang pindot mo lang na ganun, magri-ring, sasagutin ka pa ng mga Israelitang nandyan, mga puwersa, at sila ay mag-o-offer kaagad-agad ng tulong, i-rescue yung mga civilians na pinipigilan para makapag-evacuate po papuntang south. Yang ibig sabihin po niyan, kung pinipigilan pala, tinetreaten, or baka pinapatay pa at sinasaktan, o kung ano-ano pang mga pinagagawa dyan, di parang, di ba mga kaopinyon, parang ano na rin yan parang hino-hostage sila. At ang maganda dyan na pangyayari, tumawag ka sa Israeli Defense Forces dyan sa hotline na binigay nilang yan. At lulusubin ngayon yung mga Hamas, gagawa ng paraan yan na maagaw yung mga civilians na yan. And it's not a question anymore kung yung mga civilian na yan ay Israelita. Basta sila ay civilian, no? Maging sila ay native na Gazans or Palestinians, it does not matter at all. Kasi ang concern po ng Israeli administration is to move them away from harm's way. Yan po ang kuan. Wala nang mas magandang humanitarian measure akong masasabi na ginawa ng Israel dito kung hindi yung halimbawa pong yan. Taliwas doon sa sinasabi ng mga nagrarally kung saan-saan na ine-echo pa ng kanilang mga pinuno ng mga bansang hindi magandang patakaran laban sa Israel na sinasabing ang Israel daw ay mamamatay tao, genocider, at mga agaw ng lupa. At saka yung sinasabi nila, kailangan burahin sa mapa ng mundo ang Israel sapagkat yan daw ay salot na bansa. Nakita niyo po yan? Hindi nila alam ang sinasabi nila. Naku po, pagpatuloy natin, titingnan natin IDF is intensifying efforts to ensure that the Palestinians' way. Ano? Today, the army Paulit-ulit. is a new push to help Palestinian civilians. Hamas is stopping from evacuating and is holding as human shields. Oh, ginagawa nilang panangga Hamas in the line of fire, being urged to contact us on +972 50 341 0322 or by telegram on Gaza_Saver. This is a war with Hamas, not the people of Gaza, and we want you out of the war zone. Nakikita niyo po ang statement po ng pamunuan ng Israel. We are not at war with you, my dear Gazans and Palestinian civilians. We are at war only with Hamas. And we care for you, we love you, and we want you to be moved out from harm's way. Upang kayo hindi masaktan, ini-ensure namin ang inyong kaligtasan. Kaya itong hotline na to, please call us. At kami na po ang bahala, i-rescue namin kayo, tutulungan namin kayo at ng inyong mga pamilya. Bibigyan pa namin kayo ng panggastos. Kayo dadalhin namin doon sa south. At doon ligtas po kayo doon. Kita mo, kabaliktaran ng sinasabi ng mga nagde-demonstrate against Israel. So dito mga kaopinyon, malinaw lang na ang gusto naman pala lang ng Israel dipulin yung Hamas na yan. Sa ating pag-aaral sa international law, sa political science at saka sa mga ibang asignatura ng political science, meron yung tinatawag yan na right of self-preservation of a state. No? That is based on the right of every sovereign state to exist as a nation. And if in its perception through the years, meron siyang sinasabi na this nation or this neighboring country poses an existential threat to the very existence and national security of our country, I will enforce my right under international law in order to preserve my nation's right to exist under the doctrine of self-preservation. At dahil ikaw ay existential threat, kamukha ngayon yan, yung Israel po, ang tingin niya dyan sa Hamas ay isang terorista na grupo, ay isang
existential threat sa kanyang national security, sa kanyang ekonomiya, sa katahimikan ng kanyang mamamayan. Kaya gegerahin yan at lilipulin po yan. Ha? O yun po yung ginagawa ngayon ng Israel. Of course, meron yung mga tinatawag na law on war. Kaya meron din yung mga tinatawag na mga war crimes. Meron din yung tinatawag na international humanitarian law. Pero it would appear now very clearly dito mga ka-opinyon that Israel is operating in Gaza within the bounds of all those laws mentioned, including those doctrines of right of self-preservation, right to exist, and the wiping out of this enemy force na terroristic ang kanyang mission dito sa mundo because it is an existential threat. Maliwanag na po ngayon mga ka-opinyon ha. So, abangan natin ang mga susunod na mga kabanata at pangyayari dyan. And let us pray for Israel. At hanggang dito na lamang po muna tayo. And let us turn to Jesus. Let's trust Him. And we can be assured of His love. And most of all, His salvation. Amen to that. Hanggang muli natin pagkikita, mga kapatid.